In my life, ng isang nanay na nainip at gumawa ng biko. At dahil nainip nga tayo ngayon mga palalabs, nakaisip tayo ng merienda, kaka-scroll natin sa FB, aba nagutom tayo dahil maraming post ng pagkain. Kaya eto, may malagkit sa bahay, ang tagal na neto, kaya naman sabi ko gagawin ko tong biko. At alam nyo ba mga palalabs, sa totoo lang hate na hate ko yung gumawa ng biko dahil unang gawa ko is fail. At feeling ko ang tagal-tagal at napakahirap panay ang halo mo, ngawit na yung ngalay na yung braso. Hindi pa lumalapot yung sauce. Kaya naman sabi ko sa sarili ko, this is the first and the last na gagawa ako ng biko. Pero ano to te? Gumagawa ka ng biko ngayon? Sabi nga nila, try and try until you succeed. Walang sukuan. Ganun at eto na nga, balik tayo sa biko. Sinain ko na nga yung malagkit dyan mga palalabs. Kailangan natin ng gata at saka ng asukal. So hindi naman ito yung pinaka-biko na masarap naman natin. So tara, let's go. Bili sa tapat. Diyan marami dyan bilihan. Apat na hakbang lang papunta sa bilihan. Kuya? May gata ka pa? Okay pa naman? At saka pulang asukal. Pabili na tayo ng gata at asukal. Ayan yung aming tinitiran mga palalabs. Diba? Apat na hakbang lang. Mga bilihan ng mga gulay, isda, kompleto na. So, wala ka nang hahanapin pa. At nung pagdating ko nga sa bahay mga palalab, ayon dun sa napanood ko, ilagay na natin yung gatang nyog, yung kakang nyog, at saka yung sugar. At etong ang bunso kong anak, nakikihalubilo din dito at tinatanong ako bakit daw ako magluluto ng biko, hindi daw yun masarap. At pinaapoyan na nga natin yan mga palalabs. Nilagay na natin dyan yung kakang gata ng nyog at yung sugar. Antayin lang natin yan kumulo, halu-haluin. At sinamahan ko na rin ng dasal na sana maging perfect yung paggawa ko ng biko ngayon mga palalabs. Dahil pag nabigo pa ako this time, ay ewan ko na lang sa'yo biko. Soto? Pero wag kayong masyadong mag-expect ha. Dahil ang bikong ginagawa ko ngayon ay ayon sa panlasa ko at naaayon sa kagustuhan ko. At eto na nga yung sinaing na malagkit. Diba sa pagsaing pa lang medyo palpak na dahil medyo matubig ang ating pagkasaing ng malagkit mga palalabs. Pero alam nyo ba, mas gusto ko yung malata-lata na biko. At nung medyo sticky na nga yung texture ng ating gata at sugar combination, ay inilagay ko na yung ating sinaing na malagkit mga palalabs. At nag-add rin nga pala ako ng small amount of salt and then vanilla. English! Hindi ko nga din alam mga palalabs kung ba't ko naisipang magbiko. Dahil hindi nga ako marunong at hindi ko na perfect yung dati kong gawang biko. Ngayon feeling ko naman na perfect ko siya. Sa buhay naman ng tao, hindi naman kailangan ng perfect mga palalabs. Basta ang mahalaga, ang importante, huwag kang sumuko at huwag kang mawala ng pag-asa hanggat hindi mo nararating o nakakamit yung gusto mo. Ganon ta! Sabi nga nila, nobody's perfect in this world. Maging adventurous tayo, ganon. Huwag tayong magdalawang isip na sumubok ng mga bagay-bagay, mga palalabs. At kung mabiguman tayo, meron namang second chance, third chance, fourth chance, diba? At least, ginawa mo yung best mo. At the end of the day, hindi mo sasabihin sa sarili mo na sana tinry ko na lang hindi yun. Ka magkakaroon ng what if sa buhay, diba? Siyempre, kung ano man yung pangarap mo ay samahan mo ng dasal, tatag, determinasyon, sipag, mga palalabs. At kung para sa'yo, in God's perfect time, ay makakamit mo din yun. At sobrang happy ko nga mga palalabs dahil nakuha ko yung gusto kong biko. Yung ganitong klase ng biko na medyo malata at hindi siya masyadong matamis. At nung tinikman ko nga mga palalabs, ay grabe, 100%. Sarap na sarap ako mga palalabs. Iba-iba naman tayo ng pagluluto ng biko. Hindi naman talaga ako chef. Para sa panlasa ko mga palalabs, ito ang pinakamasarap na biko.